matalinong high school student na si Son Dayon ay nakatira sa maliit na bayan kasama ang kanyang ama na public prosecutor, ang inang may bahay, at dalawang kapatid na nasa hustong gulang, si Prosecutor Son Dami, at sikat na media personality at aktres na si Son Dain, na sumusuporta at nagmamalasakit sa kanya, at siyang mas malapit sa kanya. Si Dayon ay introvert, at bumubugo ng maraming oras sa pangangarap tungkol sa pag-ibig, at pagkakaroon ng masayang buhay pag-ibig, tulad ng lahat ng mga librong nabasa niya noong bata pa siya. Isang gabi, nagkaroon ng nakakatakot na panaginip si Dayon kung saan sinundan niya ang isang lalaking teenager habang tumatakbo ito sa rooftop ng mataas na gusali. Doon ay sinabi sa kanya ng teenager na lalaki na mayroon siyang damdamin para sa kanya na ikinagulat niya. Nag-aalinlangan si Dayon na tumubon sa lalaki at tumalikod upang umalis, umaasang magiging maayos ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig si Dayon ng ingay, humarap sa lalaki, at nalaman niyang huli na ang lahat dahil tumalon na ang lalaki mula sa rooftop na ikinamatay niya. Biglang bumagsak si Dayon sa kanyang kama dahil sa gulat, nagising siya, at natuwa siya nang makitang maganda at maaraw sa labas at ang lahat ay isang kakilakilabot na bangungot lamang. Habang umaakyat si Dayon sa kanyang kama, pumasok si Dami sa kanyang silid, inutusan siyang bumangon sa lalong madaling panahon at tulungan silang mag-impake para matapos na silang maghanda para sa kanilang paparating na paglipat. Gumapang si Dayon mula sa kama, pumunta sa sala upang ibigay ang kanyang pagbati sa mga magulang, at tumakbo pabalik sa kanyang kama, ngumingiti dahil ang kanyang mga kapatid lamang ang kailangang lumipat para sa trabaho, kaya sila na rin mismo ang bahala sa pag-iimpake. Sa sandaling komportableng nakahiga ang dalagita sa kama, ibinunyag ng kanyang mga kapatid na sasama rin siya sa kanilang paglipat sa Seoul, doon titira at papasok sa bagong paaralan na mabilis na nakakuha ng kanyang atensyon. Makalipas ang ilang araw, natapos na ang pamilya sa pag-iimpake at lumipat ang magkakapatid sa kanilang apartment sa Seoul. Doon, inayos nila ang ilang bagay at naglaan ng oras para tamasahin ang kanilang bagong lugar pagkatapos ay inutusan si Dayon upang bumili ng beer mula sa lokal na grocery. Bumalik si Dayon sa apartment building pagkaraan ng ilang minuto, binanggit kung gaano kainit sa labas at tumakbo upang sumakay ng elevator na malapit ng magsara. Saktong nakapasok siya sa loob, napansin niyang nakapindot na ang floor number 6, dahan-dahang lumingon upang makita ang nag-iisang nakasakay, at namula siya nang makita ang gwapong binata na nakatayo sa likuran niya. Nang makarating siya sa kanyang apartment, excited na sinabi ni Dayon sa kanyang mga kapatid ang tungkol sa kanilang cute na kapitbahay, ngunit hindi siya sineryoso at pinagtawanan nila, binanggit na baka bisita lang yun at hindi nakatira sa apartment building. Kinaumagahan, inihatid ni Dain si Dayon sa kanyang bagong paaralan at bumaba para ihatid siya sa kanyang pintuan at batiin siya ng magandang araw. Gayunpaman, sa takot na baka may makakilala sa kanyang sikat na kapatid at magdulot ng eksena, nakiusap si Dayon sa kanyang kapatid na bumalik sa kotse. Pagkaraan ng ilang sandali, gaya ng kinatatakutan ni Dayon, pinalibutan sila ng isang grupo ng mga estudyante at humingi ng autograph kay Son Dain. Flattered, pinapila ni Son Dain ang kanyang mga tagahanga at sinimulang pirmahan ang kanilang mga libro, habang si Dayon ay nagmamadaling pumasok sa paaralan. Doon, inihatid siya ng guro sa kanyang klase, na iniharap siya sa kanyang mga kaklase at hiniling na ipakilala ang sarili. Gayunpaman, nabigo si Dayon na magbitaw ng isang salita dahil siya ay natigilan at hindi nakaimik matapos mapagtanto na ang gwapong lalaki mula sa elevator ay hindi lamang ang kanyang kaklase, kundi pati na rin ang kanilang class president. Ipinakilala siya ng guro, at pagkatapos ng maikling pagpapakilala sa bagong estudyante, nagpatuloy siya sa pagtuturo. Sa recess, habang maraming estudyante ang nakapaligid kay Dayon para tanungin siya tungkol sa kanyang sikat na kapatid, dalawang babaeng nagngangalang Inara at Janghan na ang lumapit sa kanya para magpakilala, nakipagkaibigan, at ipinakilala siya sa boyfriend ni Nara na si Lee Chinam at sa kaibigan nito, si Yuli. Sa sandaling nagkita sina Dayon at Yuli, nakilala nila ang isa't isa mula sa dati nilang paaralan at nagtataka kung paano sila napunta dito. Ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na pag-usapan ang sitwasyon dahil magsisimula na ang klase sa lalong madaling panahon. Sa ibang bahagi ng Seoul, isang pabayang binata na nagngangalang Kim Ho-jun na nakatira kasama ang kanyang kaibigan ay sinasayang ang kanyang buhay sa paglalaro ng video games at nagdudulot ng kaguluhan sa paligid ng bayan. Isang hapon, tinawagan siya ng mga kaibigan niya at nagmamadali siyang lumabas ng kanyang apartment, umaasang magdudulot ng gulo para sa susunod nilang target. Sa ibang lugar, sa pagtatapos ng araw ng klase, si Dayon ay nagdahilan sa kanyang mga bagong kaibigan
Magalang na tinanggihan ang kanilang imbitasyon na kumain pagkatapos ng klase sa malapit na kafe at nagmamadaling sinundan ang binata mula sa elevator. Pagkatapos magtanong sa paligid at malaman na ang kanyang pangalan ay Kim Sung-hyo, ang mga bagong kaibigan ni Dayon ay tumambay sa lokal na kafe. Pinag-usapan ng halatang pagkahumaling ni Dayon kay Sung-hyo at nagtataka kung alam niya ang tungkol sa nakaraan ng binata at ang bali-balita tungkol sa kanyang hilig sa pambubuli. Pagkatapos, tinanong nila si Yuli kung ano si Dayon sa kanilang dating paaralan, ngunit hindi niya sinasadyang sinabi sa kanila na hindi niya naaalala. Samantala, naabutan ni Dayon si Sung-hyo sa pag-alis nito sa paaralan, ipinakilala ang sarili, at ipinagtapat na gusto niya ito. Gayunpaman, si Sung-hyo ay nagpatuloy sa pakikinig ng musika sa pamamagitan ng kanyang earphones at hindi man lang tumugon sa mga bagay na sinasabi ni Dayon hanggang sa tanungin siya ng dalaga kung gusto niyang simulan siyang ihatid papunta at pabalik ng paaralan. Hindi na kinaya ng walang pakialam at naiinis na binata na harapin ang masiglang masayang kilos ni Dayon, kaya hiniling sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata at mabilis na lumayo sa kanya. Nasaktan si Dayon sa nangyari at sa paraan ng pakikitungo sa kanya ng kanyang crush at nagmamadaling umuwi. Doon ay ipinagtapat niya kay Dami ang tungkol sa nangyari at binigyang pansin ng nakatatandang kapatid ang sitwasyon at binanggit na mas magiging makabuluhan ang pakikipagrelasyon kay Yuli dahil matagal na niya itong kilala. Naputol ang usaping magkapatid na ito nang may narinig na katok sa pinto at sinagot ito ni Dami habang si Dayon ay nakatanggap ng tawag sa cellphone mula sa isang estranghero na ibinaba ang tawag pagkatapos tanungin ng matalinong babae kung sino ito. Pagkatapos ng tawag sa cellphone, napagtanto ni Dayon na ang kanyang kapatid ay nasa pintuan pa rin at pinuntahan siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, nang makarating siya sa pintuan, si Dayon kasama si Dami ay nabigla nang makita nila si Sung-hyo na inaakay ang kanilang lasing na kapatid na si Dain. Makalipas ang ilang segundo, nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka si Dain sa makipot na pasilyo. Tinulungan ni Dami ang kanyang lasing na kapatid papunta sa loob habang si Dayon ay nanatili at sinubukang simulan ang pakikipag-usap kay Sung-hyo bago sinabihan siyang umuwi para malinisan niya ang pasilyo. Sa kanyang pagtataka, kinuha ni Sung-hyo ang balde at tuwalya at tahimik na nagsimulang tulungan siya nang walang anumang reklamo. Pagkatapos, habang si Sung-hyo ay nagpapatuloy sa pag-uwi sa kanyang tahanan, hiningi ni Dayon ang kanyang numero at nang bumalik siya sa kanyang apartment, si Sung-hyo ay sinalubong ng isang babae na nagngangalang Yuna na nangungulit sa kanya, naghihintay na malaman ang tungkol sa pakikipag-ugnayan niya kay Dayon na patuloy na nagtitext sa kanyang cellphone ng maraming beses, umaasang makakatanggap ng tugon. Sa mga sumunod na araw, sa kabila ng kanyang patuloy na negatibong tugon at aktibong pagtatangka na pigilan si Dayon sa paglapit sa kanya, nabigla si Sung-hyo na makita siya saan man siya magpunta. Hinihintay niya siya pagkatapos ng klase na humihiling na maglakad pa uwi kasama niya, nag-aalok na kumain ng tanghalian kasama niya, at patuloy na nagtitext sa kanyang cellphone. Maraming beses na nagkukwento tungkol sa kanyang sarili habang ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka kung ano ang posibleng nakita niya sa binatang loner. Isang araw habang pilit na sinasamahan ni Dayon si Sung-hyo para sa tanghalian at sinusubukang akitin siya sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-usap sa kanya, hinila siya ni Yuli sa tabi, dinala siya sa bakanteng silid para sa privacy, at nagmungkahi na dapat siyang maging totoo sa kanyang sarili. Binanggit ang paraan ng pakikitungo niya sa lahat ng tao sa paaralan at ang paraan kung paano siya kumikilos ay lubos na kabaligtaran sa taong nakilala niya noon. Gayunpaman, hindi gustong marinig ni Dayon ang payo na ito, at tinanong si Yuli kung bakit siya nakikipag-usap sa kanya na parang walang nangyari samantalang siya ang nagpasya na sumuko at umalis. Naiwang tulala si Yuli sa pakikipag-usap na ito at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin para mas maabot si Dayon. Kinalaunan sa araw na iyon, ipinaalam ni Nara kay Dayon na may crush si Hana kay Yuli at tinanong siya tungkol sa naging reaksyon niya sa kanya kanina at kung nagkaroon sila ng relasyon. Kalmadong tiniyak ni Dayon sa kanyang bagong kaibigan na walang nangyayari at ipinaalam sa kanya na si Yuli ay kanyang kababata. Pagkatapos ng klase, nag-alok si Nara na dalhin sina Dayon at Hana sa isang lokal na fast food joint at ang tatlo ay pumunta doon upang tumambay at maalis ang stress. Habang nag-e-enjoy sila sa pagkain, tinanong ni Hana si Dayon tungkol sa relasyon nila ni Yuli at tiniyak ni Dayon na wala siyang dapat ipag-alala. Pagkatapos, habang patuloy na tinatalakay ng grupo ang iba't ibang paksa at nasisiyahan sa pagbabonding ng isa't isa, nakatanggap si Dayon ng misteryosong tawag at agad itong ipinagwalang bahala, ayaw mag-alala ang kanyang mga kaibigan. Sa gabi,
Habang naglalakad si Song Hyo sa kanyang apartment, nakasalubong niya si Hojun at ang kanyang mga kaibigang bully na lumapit sa kanya na nagagalit. Nagkataon, parehong dumaan sina Dayon at Yuli sa parehong kalye at lumapit sa mga lalaki, habang si Yuli ay tahimik na nagmamasid sa nangyayari. Hindi pinapansin ni Dayon ang sitwasyon. Pumunta siya kay Song Hyo at tinanong siya kung nagbago na ba ang isip niya tungkol sa kanyang alok na lumabas kasama niya sa susunod na araw. Dahan-dahang inilihis ni Song Hyo ang atensyon ni Dayon sa sitwasyon at hiniling sa kanya na umuwi sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, tumanggi ang dalaga na umalis nang wala siya. Pagkatapos, nagsalita si Hojun sa kanila nang walang pakundangan at malinaw na nagbabanta. Pagkatapos, sa pag-asang takutin si Song Hyo, binalaan niya ito na huwag kalimutan kung gaano kalayo ang narating ng kanilang pagkakakilala. Tinanong siya kung gaano niya kagustong mamuhay kasama si Yuna, at pinagbantaan siya. Sa pagbanggit ng banta, nawalan ng pasensya si Song Hyo at sinuntok si Hojun na nagdulot ng kaguluhan. Hindi nagtagal ay naantala ito ng pagdating ng mga kapatid ni Dayon na nagpayo sa lahat na huminahon at kumilos ng makatwiran. Habang si Hojun ay tumangging tanggapin ang payo, nagpatuloy sa hindi paggalang sa magkakapatid at nagpatuloy sa pananakit at pagbabanta kay Dayon. Inilabas ni Dami ang kanyang prosecutor ID, binanggit na dalubhasa siya sa karahasan sa paaralan at binalaan siya na huwag sirain ang kanyang buhay. Pagkatapos ay inutusan niya sina Dayon, Yuli, at Song Hyo na sundan siya pauwi at sa pagkadismaya ni Hojun, nagawa niyang isama si Song Hyo. Umuwi si Dayon, sinubukang iproseso ang lahat ng nangyari at nalungkot sa pag-iisip na maaaring may kasintahan si Song Hyo na kinakasama niya. Isinantabi niya ang mga emosyong ito saglit at naglaan ng oras para pasalamatan ang kanyang kapatid sa pagtulong sa kanya at sa kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanya na mahal at pinahahalagahan niya siya. Pagkatapos, labis na nasabik si Dayon nang makatanggap siya ng text mula kay Song Hyo na nagtatanong upang matiyak na ayos lang siya at humingi ng paumanhin dahil nadamay siya sa kaguluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Song Hyo si Dayon kung anong oras sila dapat magkita kinabukasan na nagpa-excite sa kanya ng sobra at nakatulong na makalimutan ang lahat ng nangyari. Ilang oras lang ang nakalipas, kabilang ang posibilidad na ang kanyang crush ay may kasintahan na. Kinabukasan, nagkita sina Dayon at Song Hyo sa parke sa harap ng kanilang apartment at nagsimulang maglakad sa paligid ng magandang tanawin at nagkaroon ng kaunting usapan. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang minuto, umupo ang dalawa sa isang bench at nang magsimulang mag-isip si Dayon na maaaring may nararamdaman si Song Hyo para sa kanya, kinuha ng binata ang kanyang libro, ipinagtapat na mababa ang kanyang mga marka at hiniling sa kanya na turuan siya para sa paparating na pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Si Dayon ay medyo nalilito ngunit tinanggap ang kahilingan ng kanyang crush at sinimulan ang pagpapaliwanag sa napiling subject. Makalipas ang ilang oras, kahit na malayo pa ang kanilang lalakbayin, nagpasya si Song Hyo na magpahinga at nag-alok na kumain ng tanghalian, na sinang-ayunan naman ni Dayon, lalo na nang mapagtanto niyang magpapatuloy ng regular ang sesyon ng pag-aaral. Naghanap si Song Hyo ng magandang restaurant sa paligid, at habang naglalakad ang dalawa doon, nagulat sila nang makasalubong nila ang grupo ng mga kaibigan ni Dayon na nagpapahinga rin mula sa sesyon ng pag-aaral. Sa restaurant, magkasamang nakaupo ang lahat at nag-enjoy sa masarap na tanghalian habang nag-uusap. Pagkatapos nilang kumain, umalis ang grupo at nagsimulang maglakad pa uwi, nagbibiroan at nag-e-enjoy sa piling ng bawat isa. Ilang milya sa kanilang paglalakad, hinila ni Yuli si Song Hyo sa isang tabi at tinanong siya tungkol kay Hojun at kung tungkol saan ang alitan, bago siya binalaan na huwag saktan si Dayon o ilagay siya sa mga posibleng mapanganib na sitwasyon. Sa kabilang panig ng bayan, si Hojun at ang kanyang mga kaibigan ay tumatambay sa rooftop ng kanyang apartment building at binisita ng kanilang kaibigang si Honghyun na nagpahayag na mayroon pa rin siyang nararamdaman para kay Song Hyo at hiniling na malaman kung sino ang kanyang nakakasalamuha. Sa apartment ni Dayon, ang mga kapatid ni Dayon ay naghanda ng isang handaan at inanyayahan si Song Hyo para sa tanghalian na umaasang makilala siya. Ang tanghalian ay lumipas ng walang problema, habang ang magkapatid ay bahagyang nagbibiruan at pinapanatag ang loob ng kanilang bisita habang ipinapahiya ang kanilang kapatid sa pamamagitan ng paglalahad kung gaano niya kagusto si Song Hyo. Pagkatapos ng tanghalian, habang binabantayan sila ng magkapatid mula sa kasunod na silid, sina Dayon at Song Hyo ay nag-aaral at nagkaroon ng maraming paksa bago magpahinga at lumabas para maglakad. Sa kanilang paglalakad, tinanong ni Song Hyo si Dayon kung totoo ba ang sinabi ng kanyang mga kapatid tungkol sa nararamdaman niya para sa kanya at kung may nangyayari sa pagitan nila ni Yuli.
Matapos matiyak na wala siyang dapat ipag-alala kay Yuli, sa lubos na kasiyahan ni Dayon, hiniling sa kanya ni Song Hyo na maging kasintahan niya at tuwang-tuwa siyang pumayag. Sa ibang lugar, hiniling ni Hana na makita si Yuli at nakipagkita sa kanya sa parke kung saan sinabi niya sa lalaki kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanya at tinanong siya kung gusto niyang maging kasintahan niya. Gayunpaman, nadurog ang puso ni Hana habang magalang na tinanggihan ni Yuli ang kanyang proposal at lumakad siya na umiiyak sa sakit. Sa kabilang banda, habang sina Dayon at Song Hyo ay nagtatapos sa kanilang masayang paglalakad, hiniling ni Song Hyo sa kanyang bagong kasintahan na huwag gawing opisyal ang kanilang relasyon, binanggit na hindi pa siya handang harapin ang atensyon at haka-haka na idudulot ng anunsyo, at pumayag siya. Upang mas mapasaya si Dayon, hinawakan ni Song Hyo ang kanyang kamay habang naglalakad, bilang tanda ng kanyang pagmamahal na ikinatuwa ni Dayon. Kalaunan ng gabing iyon, umuwi si Song Hyo at habang tuwang-tuwa siyang nagte-text sa kanyang kasintahan, narinig niya ang isang tinig na nagmumula sa sala, pumunta upang tingnan ito, at laking gulat niya nang makitang nabulunan si Yoon-ha. Nataranta, sinubukan niyang tulungan siya, at kasama ang kanyang ina, isinugod siya sa emergency room. Kinaumagahan, pumasok si Dayon sa paaralan na kapansin-pansing maganda ang mood, ngunit itinatago ang dahilan ng kanyang kaligayahan sa kanyang sarili, tulad ng kanyang ipinangako. Pagkatapos ay inanunsyo ng senior homeroom teacher na dahil sa tumaas na bilang ng karahasan sa paaralan, ang mga guro ay magsasalitan sa pagpapatrolya sa lugar ng paaralan pagkatapos ng klase at binalaan sila na huwag mahuli sa paggawa ng mga walang ingat na bagay. Pagkatapos sa pagkabigla ni Dayon bago siya umalis, idinagdag ng guro na absent si Song Hyo dahil sa emergency ng pamilya. Nag-aalala sa balitang ito, sinubukan ni Dayon na tawagan at i-text si Song Hyo para alamin kung ano ang nangyayari at siguraduhing okay siya ngunit walang natanggap na tugon. Sa panahon ng recess habang kasama ni Dayon ang kanyang mga kaibigan, nakita nila si Hana mula sa malayo at kinawayan siya para sumama sa kanila. Gayunpaman, hindi pinansin ni Hana ang kanilang tawag at naglakad palayo sa kabilang direksyon na ipinagtaka nilang lahat maliban kay Yuli na alam niyang siya ang dahilan ng kakaibang reaksyon na iyon. Sa ibang lugar, tinawagan ni Hongyeon si Hojun at humingi ng detalyadong impormasyon tungkol kay Dayon na naniniwalang siya ang kasintahan ni Song Hyo. Maaga siyang umalis sa kanyang paaralan at pumunta sa paaralan ni Song Hyo pagkalipas ng ilang oras at nakasalubong ang walang kamalay-malay na si Dayon na papalabas na. Pagkatapos ay itinulak ni Hongyeon si Dayon, ipinaalam sa kanya na siya ang kasintahan ni Song Hyo at hiniling niyang malaman kung ano ang relasyon nila ni Song Hyo. Sinubukan ni Dayon na ipagtanggol ang kanyang sarili hanggat kaya niya at pinili niyang umalis para hindi na ito lumaki pa. Gayunpaman, hinawakan siya ni Hongyeon at nang aatakihin na siya ni Hongyeon, pinigilan siya ni Yuli na biglang lumabas, tinawag si Dayon bilang kanyang kasintahan, binalaan si Hongyeon na layuan siya. Sa sandaling kontrolado na ang sitwasyon at naiwan silang dalawa, pinagalitan ni Dayon si Yuli sa pagtawag sa kanya na kanyang kasintahan, sa takot na kapag narinig ni Song Hyo, hindi niya maunawaan. Ipinaliwanag ni Yuli ang kanyang katwiran at mga dahilan na iyon lang ang tanging paraan para tuluyang umalis ang mga nambubuli sa kanya, at nang huminahon na siya, ikinwento niya ang nangyari sa pagitan nila ni Hana at humingi ng payo sa kanya kung anong gagawin. Pagkatapos makinig sa kanya ng mabuti, ipinangako ni Dayon na tutulungan siya at bibigyan siya ng tips kung ano ang gagawin, kung mangangako siyang hindi sasabihin kay Song Hyo ang nangyari kanina. Sa kabila ng pag-aatubili, sumang-ayon si Yuli sa kondisyon. Kalaunan ng gabing iyon, wala pa ring tugon mula kay Song Hyo at hindi na siya makontak, kaya tumayo si Dayon sa tabi ng elevator sa kanyang apartment building at hinihintay siyang umuwi. Si Song Hyo, kasama ang kanyang pamilya, ay bumalik pagkalipas ng ilang oras at nagpaalam sa kanila para kausapin si Dayon. Ikinwento ni Song Hyo na kinailangan niyang pumunta sa ospital para alagaan ang may sakit na miyembro ng pamilya at humingi ng paumanhin sa hindi pagpapaalam sa kanya. Pagkatapos, sa lubos na kasiyahan ni Dayon, ipinahayag ni Song Hyo kung gaano niya ito na-miss at ngayon ay naniniwala siya na siya ang kanyang kapalaran, tulad ng nararamdaman niya. Pagkatapos ibahagi kung gaano sila kahalaga sa isa't isa, ang magkasintahan ay maghiliw na nagyakapan habang ang galit na si Yuna ay nanunood ng palihim. Sa ibang lugar pinuntahan ni Hongyeon si Hojun at ikinwento ang lahat ng nangyari sa paaralan kanina at pinagalitan siya sa pagbibigay ng hindi siguradong impormasyon. Matapos marinig ang kanyang pahayag, hinulaan ni Hojun na ang lahat ng tungkol sa relasyon ni Dayon kay Yuli ay kasinungalingan at malamang na ginawa nila ito upang lokohin siya.
Pagkatapos ay nag-alok si Hojun na samahan si Hongyon sa susunod na pagpunta niya sa paaralan ni Songhyu at nangakong tutulungan siyang guluhin si Dayon at ang kanyang mga kaibigan. Bumalik sa apartment ni Songhyu. Nang bumalik si Songhyu mula sa pakikipag-usap kay Dayon, si Yuna na naiinis ay naghihintay sa kanya sa loob at pinagalitan siya sa pagpaparamdam sa kanya na parang wala lang sa pamamagitan ng pagsasaya habang nagpapagaling pa siya. Pagkatapos ay nalaman ni Songhyu ang laki ng galit ni Yuna nang pumunta siya sa kanyang kwarto at nakitang itinapon ang kanyang cellphone sa tangke ng isda at tuluyang nasira. Samantala, sa sumunod na apartment, si Dayon ay nakahiga na hindi makatulog, nag-iisip kung ano ang nangyayari, nang ang cellphone ni Songhyu ay hindi na makontak muli. Kinaumagahan, sabay na naglakad sina Songhyu at Dayon papunta sa paaralan, at muling humingi ng paumanhin si Songhyu nang hindi siya makontak ni Dayon. Pagkatapos ay tinanong ni Dayon ang kanyang kasintahan kung maaari niyang sabihin ang kanilang relasyon sa kanyang mga kaibigan, ngunit pumayag lamang si Songhyu na ibahagi ang balita kay Yuli na ipinagtaka ni Dayon. Sa paaralan, ginawa ni Yuli ang payo ni Dayon, nagsulat ng liham para kay Hana at ibinigay ito sa kanya habang ang lahat ay nanonood sa pasilyo. Ginugol ni Songhyu at Dayon ang natitirang bahagi ng araw kung saan tinutulungan ni Dayon ang kanyang lihim na kasintahan na makahabol sa iba't ibang subject na hindi niya napag-aralan. Maya-maya, sa pagtatapos ng araw ng klase, hiniling ng homeroom teacher na makita si Songhyu sa kanyang opisina. Kaya naman, binigay ni Songhyu kay Dayon ang kanyang MP3 para mapakinggan niya ang mga paborito niyang kanta at hiniling sa kanya na umuwi at hintayin siya doon. Pinatunog ni Dayon ang musika at nagsimulang umuwi para lang pigilan ni Hongyon at ng kanyang mga kasama. Habang nagsisimula siyang umatras, sa pag-asang makaiwas sa gulo, natakot siya nang mapagtantong napapaligiran siya ng mga tauhan ni Hojun mula sa likuran. Natapos ni Songhyu ang pakikipagpulong sa homeroom teacher, at nang siya ay umalis, ang matagal na niyang kaibigan at ngayon nakanang kamay ni Hojun, si Park Ji-hwan, ay hinanap siya mula sa kanyang dating paaralan at ipinaalam sa kanya na dinukot ni Hojun at Hongyon si Dayon at tumakbo ang dalawa sa paghahanap sa kawawang babae. 2 taon na ang nakalilipas sa dating paaralan ni Songhyu. Ang magkakaibigan na sina Songhyu, Hojun, at Ji-hwan ay tumatambay sa paaralan hanggang sa ipaalam kay Songhyu na pinahihirapan ng kanyang kasintahang si Hongyon si Yuna. Nagmamadaling pumunta si Songhyu sa eksena at nakita si Hongyon na nakatayo sa ibabaw ng takot na si Yuna na tumitingin sa cellphone ng kanyang biktima. Sa sandaling nakita niya ang kanyang kasintahan, iniulat ni Hongyon na si Yuna ay nagkakalat ng chismis na nakatira siya kay Songhyu at kinukunan siya ng mga lihim na larawan. Sa halip na suportahan ang kanyang kasintahan, pinuntahan ni Songhyu si Yuna at inakay siya palayo sa karamihan upang iuwi siya, na ikinagalit ni Hongyon at labis na ipinagtaka ni Hojun at Ji-hwan. Nang maglaon ng gabing iyon, habang nagkukulong si Songhyu sa kanyang kwarto, umupo si Yuna sa labas ng kanyang pintuan, humihingi ng tawad sa lahat ng problemang naidulot nito sa kanya at nakikiusap sa kanya na huwag sabihin sa kanyang ina at sa kanyang ama. Kinabukasan, nang pumasok si Songhyu sa klase, nalungkot siya nang mabasa ang mga masasakit na bagay na isinulat tungkol sa kanya at sa relasyon nila ni Yuna sa buong whiteboard. Habang pinagmamasdan ni Hojun ang kanyang mga reaksyon ng may pagyayabang, hindi nakayanan ni Songhyu at tumakbo palabas ng klase sa pag-asang maliwanagan ang kanyang isip. Sa kasalukuyan, naghahanap sina Songhyu at Ji-hwan sa mga lokal na parke at sa mga kilalang lugar na tinatambayan ng mga kasamahan ni Hojun. Samantala, habang nire-record ang buong pagpapahirap, isinailalim ni Hongyon si Dayon sa interogasyon na kasalukuyang nasa banyo ng mga babae sa isang lokal na parke, pinahirapan siya, at nawalan ng malay habang galit na tinulak siya pababa at naging dahilan upang tumama ang kanyang ulo nang siya ay bumagsak. Sina Ji-hwan at Songhyu ay naghanap kung saan-saan ngunit walang resulta, at nang susuko na sana sila, nakarinig sila ng ambulansya na dumaan at nagtiwala sa kanilang kutob na sundan ito. Kinaumagahan, ipinaalam ng homeroom teacher sa klase ang nangyari kay Dayon at pinayuhan ng iba pang estudyante na tumawag ng pulis. Pag-alis ng guro, tinanong ni Nara si Songhyu tungkol sa nangyari kay Dayon. Tinipon ni Songhyu ang lahat ng mga kaibigan ni Dayon, at pagkatapos sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa sitwasyon, sinubukan ni Yuli na bugbugin si Songhyu hanggang sa pinakalma siya ng iba sa pag-asang magkaisa at makabuo ng plano. Sa istasyon ng pulisya, itinuro ng mga nakasaksi ang lahat ng kasamahan ni Hojun at Hongyon at tinawagan sila sa pinangyarihan ng krimen. Kaya pinuntahan ng mga pulis ang grupo at dinala sila para sa interogasyon. Gayunpaman, wala sa mga bata ang mukhang nababahala sa kanilang kalagayan,
at hinahamon pa ang opisyal, ipinaalala sa kanya na dahil walang pisikal na pinsala na iniulat kay Dayon, at dahil wala pa sila sa edad, wala siyang magagawa sa kanila. Sa ospital, kahit na naalis na si Dayon sa anumang pisikal na pinsala, pinanatili siya ng ilang araw upang makapagpahinga at maobserbahan para sa anumang nakatagong komplikasyon. Habang inaalagaan ng magkapatid si Dayon sa ospital, lumipad ang kanilang mga magulang at sumugod sa ospital upang makita ang kanilang bunsong anak na babae. Pagkatapos matiyak na okay si Dayon, sa pagsisikap na bantayan ang kanyang asawa at ang kanyang bagong kampanya sa halalan, iminungkahi ng kanyang ina na kalimutan ang insidente. Galit na galit sa mungkahi, binaliwala ni Dami ang kanyang ina, pinagalitan siya dahil mas inuuna niya ang career ng kanilang ama kaysa sa kaligtasan ni Dayon, at nangakong gagamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan para ipataw ang parusa sa mga taong may pananagutan. Pinaalalahanan ng kanyang mga magulang kung gaano sila kaswerte na ligtas si Dayon, at maaaring mas malala pa rito ang nangyari, at magresulta ng kamatayan. Habang si Hojun at ang kanyang mga kaibigan ay tumatambay sa kanyang lugar at pinag-uusapan kung kailan nila dapat i-upload ang video ng pagpapahirap kay Dayon, sinabi ni Ji-hwan sa kanila na gusto niya ng privacy na makausap ang kanyang crush, umupo malayo sa karamihan, at maingat na nag-text kay Sung-hyo tungkol sa kinaroroonan ng grupo at ang kanilang mga plano. Sa sandaling nakuha niya ang impormasyon sa lokasyon, naghanda si Sung-hyo, at nang paalis na siya ng bahay, pinigilan siya ni Yuna. Sa ibang lugar, ang mga kaibigan ni Dayon ay pumunta sa ospital upang makita siya at naghintay kasama ang kanyang kapatid hanggang sa siya ay bumalik mula sa consultation. Pagbalik niya ay masaya ang lahat na makita siya, at habang sinusuri siya, ipinahayag niya na gusto lang niyang mapag-isa at pinaalis ang lahat kasama ang mga kapatid niya. Sa silid ng ospital, naglaan si Dayon ng oras upang iproseso ang kanyang nararamdaman at huminahon. Ngunit nabigo ito dahil ang kamakailang insidente ay nag-trigger sa kanya na isipin at balikan ang nangyari 2 taon na ang nakakaraan. 2 taon na ang nakalilipas sa dati niyang paaralan, si Dayon ay binigyan ng palayaw na Ice Princess para sa kanyang tahimik na pag-uugali, ngunit iginagalang siya sa akademya dahil isa siya sa pinakamatalinong estudyante sa paaralan. Isang araw, inanunsyo ang kanilang grado sa semester at nalaman ni Dayon na nakakuha siya ng pangalawang pwesto, pagkatapos na mauna kay Yuli na nakakuha ng 3 pwesto. Si Yuli at ang first place student, si Do Maray, na may malaking crush kay Dayon, ay malapit na magkaibigan at nagtutulungan pa sa pag-aaral. Isang araw, habang si Maray ay patuloy sa pangungulit kay Yuli na tulungan siyang yayain ang kanyang crush, inimbitahan ni Yuli si Dayon sa study group ngunit walang tugon. Pagkalipas ng ilang buwan, habang sina Maray at Yuli ay nag-aaral sa paaralan, nagulat sila nang makitang sumama sa kanila si Dayon. Pagkatapos talakayin ng pinakamahusay na paraan pasulong, nagkasundo ang grupo na gumugol ng 2 oras pagkatapos ng klase ng magkasama para sa paparating na buwan ng pagsusulit. Habang ang mga sesyon ng pagre-review ay nagsisimula ng maayos at ayon sa plano, at maghanda ng mabuti, ang tatlo ay sumuporta sa isa't isa habang sila ay nakaupo para sa kanilang buwan ng pagsusulit. Pagkalipas ng ilang araw, inanunsyo ang resulta, at tuwang-tuwa si Dayon nang malaman niyang nakuha niya ang unang pwesto, habang pumangalawa si Maray, at nananatiling pangatlo si Yuli. Upang magdiwang, binilhan ni Dayon ang kanyang mga bagong kaibigan ng tanghalian, at habang pinasasalamatan niya sila sa kanilang suporta, isang grupo ng mga lalaki ang lumapit sa kanilang mesa. Pinilit si Maray na umalis sa kanyang upuan, binalaan siya sa hindi pagtupad sa kanyang pangako na magbayad, at kinaladkad siya palabas. Naghahanap upang suportahan ang kanyang kaibigan, nagmadali si Yuli upang iligtas si Maray, sinundan ang malupit na grupo sa labas, at sumama sa laban sa pag-asang ipagtanggol si Maray. Sa kasamaang palad, itinapon ng mga bully si Yuli kasama si Maray, at habang nagpapatuloy sila sa pagbugbog sa kanila, sumali si Dayon sa paglaban sa pamamagitan ng paggambala sa mga bully. Tinanggap ng bully ang pangako ngunit nagbantang sasalakayin silang lahat kung hindi nila ito tutuparin. Nang maglaon, habang tinutulungan ni Yuli at Dayon si Maray, ibinahagi niya na nagsimula ang pambubuli ilang taon na ang nakalipas ngunit ang halaga ng hinihinging pera ay tumaas ng malaki sa paglipas ng mga taon. Idinagdag niya na kailangan pa niyang magsimula ng trabaho sa gabi dahil sa desperasyon para lang magkaroon siya ng sapat na pambayad sa mga bully. Ngunit sa paglipas ng araw, kahit na iyon ay hindi sapat upang mabayaran ang lumalaking halaga. Napagtanto ng tatlo na hindi sila maaaring mabuhay sa ganoong takot, kaya iniulat ang isyu sa prinsipal at ang mga estudyanteng sangkot na nagresulta sa pagpapatalsik sa mga bully.
Kahit na hindi sigurado si Mirai kung tama ang ginawa nila, ipinagdiwang ng tatlo ang kanilang tagumpay at nagsimulang tamasahin ang kanilang kapayapaan. Nangako sina Yuli at Dayon kay Mirai na lagi silang narito para sa kanya at kung magsisimula muli ang pambubuli, sasama sila sa kanya upang iulat ito sa pulisya. 2 taon na ang nakalilipas, pumunta si Mirai sa bahay ni Dayon isang umaga, umaasang anyayahan siyang lumabas, ngunit nang makita siya ay labis na kinabahan at nagpasalamat lamang sa kanilang pagkakaibigan at umalis. Naglakad siya sa pinakamalapit na parke at sa paniniwalang kailangan niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman, nagsimula siyang gumawa ng mensahe. Kinaumagahan, dumating si Mirai sa paaralan, nabugbog sarado at namamaga ang mukha, at dumiretso sa rooftop nang walang kinakausap. Nakita ni Yuli at Dayon ang kanyang mga sugat at sa pag-aalala para sa kanyang kapakanan, sinubukang nilang pigilan siya at tanungin siya kung ano ang nangyari at kung okay lang siya. Doon, humakbang si Mirai sa gilid ng rooftop at sa wakas ay nagawa niyang sabihin kay Dayon ang nararamdaman niya para sa kanya. Hindi niya binigyang pansin ang paksa, sa paniniwalang kailangan muna niyang harapin ang nangyaring pananakit. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hintayin siya doon upang ipaalam sa guro ang nangyari at maalerto ang pulisya at nangakong babalik sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nang siya ay tumalikod pabalik at humakbang ng ilang hakbang, nakarinig siya ng sumisigaw at lumingon upang makita na ang isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan ay napagod na sa buhay at tumalon sa mataas na gusali. Si Dayon ay sumisigaw at umiiyak sa lungkot habang tinitingnan niya sa ibaba ng gusali ang katawan ng pinakamatalinong lalaki na nakilala niya na hindi man lang niya natulungan. Makalipas ang ilang araw, natunton ng mga bully si Yuli at inatake siya habang hinihingi ang pera na hindi nabayaran ni Mirai. Kinabukasan, pumasok si Yuli sa paaralan na bugbog sarado ang mukha at ipinatawag sa opisina ng punong guro upang makapagbigay ng detalyadong impormasyon ng mga mapanganib na bully. Dahil hindi na makayanan ang mga nangyayari, umalis ng tuluyan si Yuli sa paaralan dahil wala siya sa matatag na pag-iisip upang iproseso ito. Umiiyak si Dayon habang iniwan siya ng kanyang kaisa-isang kaibigan para harapin ang lahat ng trauma ng mag-isa. Sa kasalukuyan, habang pinag-uusapan ni Hana at Yuli kung ano ang gagawin para kay Dayon, sinabi sa kanya ni Hana na nabasa niya ang sulat na ibinigay nito sa kanya, humingi ng paumanhin sa kanya sa pag-iisip lamang sa kanyang sarili. Sa ospital, ginugugol ni Dayon ang kanyang oras na mag-isa habang nagbabalik tanaw sa mga pangyayari noong nakaraang 2 taon at labis na nalulungkot. Ang masayahing babae ay nawala ang lahat ng kanyang sigasig at muling naramdaman ang trauma na naranasan niya sa dating paaralan. Binisita ni Sung Hyo si Dayon sa ospital at pagkatapos ng ilang tahimik na oras, sinabi ni Dayon na gusto niyang magpahinga mula sa kanilang relasyon at ibinalik ang kanyang MP3. Ang masama pa nito, ang video ng pagpapahirap sa kanya ay nakapost na sa online at nakita niya ito sa kanyang feed kasama ang lahat. Si Dayon ay nakalabas mula sa ospital at umuwi kasama ang mga kapatid at nagkulong sa kanyang silid. Sa paaralan, tinipon ng homeroom teacher ang lahat ng malalapit na kaibigan ni Dayon at sinabi sa kanila na gagawin niya kasama ang iba pang mga guro ang lahat ng kanilang makakaya upang mapabilis ang ligtas na pagbabalik ni Dayon sa paaralan. Ang magkakaibigan ay gumawa ng kanilang sariling pagpupulong pagkatapos at nagpa siya na maging matatag para kay Dayon at suportahan siya. Bilang unang aksyon, nagpa siya silang iulat ang video at hiniling na tanggalin ito sa kadahilanan na nagpapalubha lamang ng trauma. Pagkatapos ay pumunta si Sung Hyo para kausapin si Yoon-ha, na kalaunan ay bumisita kay Dayon, na pumayag na makausap siya pagkatapos niyang makilala ang kanyang pangalan. Sa ibang lugar, habang naglalaro ng billiard sina Ho-jun, Hong-yeon, at ang kanilang crew sa lokal na recreational center, maingat na ipinaalam ni Ji-hwan kay Sung Hyo ang kanilang lokasyon, at sinamahan siya ni Chinam at Yuli sa paglusob sa lugar at pagharap sa mga bully. Tinanggap ni Dayon si Yuna sa kanyang tahanan at nakinig ng mabuti habang isinasalaysay ng misteryosong babae na ganito din ang nangyari sa kanya 2 taon na ang nakalilipas. Ibinahagi ni Yoon-ha na matapos mag-post ni Ho-jun at Hong-yeon ng hindi naangkop na video tungkol sa kanya na naging dahilan ng paghinto niya sa pag-aaral, nilabanan silang lahat ni Sung Hyo ng mag-isa at nasaktan, na nagpapabigat pa rin sa kanyang isipan at inamin na hindi pa rin niya napapatawad ang sarili sa paglalagay kay Sung Hyo sa ganoong delikadong posisyon. Matapos pag-usapan ng lahat, napagtanto ng mga babae na sila ay parehong nakaranas ng masaklap na sitwasyon at naghawak kamay habang umiiyak sila sa parehong pighati at pag-unawa. Sa ibang lugar, hinarap ni Sung Hyo, Yuli at Chamnam ang mga bully at hinihiling na ibigay ni Hong-yeon, Ho-jun,
at ng kanilang mga tauhan ang anumang mga video ni Dayon na hindi sinang-ayunan ng mga bully. Nilapitan ni Hongyeon si Songhyu at sinubukang kausapin ito ng medyo sweet para kumampi sa kanya at sumama sa kanya, ngunit nag-backfire ito nang sabihin ni Songhyu sa kanya kung gaano siya nito pinandidirihan at kung gaano siya napupuot sa kanya dahil sa ginawa niya kay Yuna at Dayon. Habang nagiging mas tensyonado ang paghaharap, sinuntok ni Seong-hyo ang kanyang dating matalik na kaibigan na si Ho-jun, at opisyal na nagsimula ang labanan habang inutusan ni Ho-jun ang kanyang mga kasama na salakayin si Songhyu at ang kanyang mga kaibigan. Samantala sa bahay ni Dayon, ibinahagi ni Dayon kung gaano kasakit ang naranasan niya sa nakalipas na 2 taon bilang resulta ng pambubuli at isinalaysay ang konsensyang dinadala niya sa hindi pagtulong kay Mirai. Ibinahagi niya na binago niya ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagpilit sa kanyang sarili na maging mas palakaibigan, masayahin, at kumpiyansa para palagi siyang abala at hindi magkaroon ng oras na maisip ang dinadalang pagkakasala. Idinagdag niya na naaalala niya kay Songhyu si Mirai dahil nakikita niya ang parehong kalungkutan sa kanya at naramdaman ang mga peklat na dala nito. Napagtanto ng dalawang babae kung gaano kapareho ang kanilang buhay at paghihirap at patuloy na umiiyak ng magkasama bilang suporta sa isa't isa. Sa ibang lugar, sumiklab ang matinding away, at si Songhyu at ang kanyang mga kaibigan ay binugbog ng walang awa, na ayon mismo sa plano kung saan sila ay nagpasya na mabugbog ng husto habang si Hana at Nara ay kinukunan ang buong pangyayari upang makagawa ng aksyon ang mga pulis. Gaya ng napag-usapan, kinuna ng mga babae ang brutal na pambubugbog at tumawag ng pulis na nasa ilalim ng payo ng homeroom teacher na naghihintay. Bumalik sa tahanan ni Dayon, pinakalma ng mga babae ang isa't isa. Pagkatapos, nag-ipon ng lakas ng loob si Dayon at nangakong hinding-hindi tatakas sa kanyang mga problema. Pagkatapos ay tinawagan niya si Nara at pagkatapos malaman ang kanilang kinaroroonan, nagmamadali siyang pumunta sa labanan upang makita si Songhyu. Samantala, ang pulis, kasama ang homeroom teacher at prosecutor na si Dami, ay dumating sa pinangyarihan at nahuli ang lahat ng kasamahan ni Ho-jun. Sinuri ni Dami si Songhyu at tiniyak na okay siya, habang ang iba pang mga kaibigan ay sinusuri ang isa't isa at binati ang isa't isa sa matagumpay na plano. Pagkatapos, nakita ni Songhyu si Dayon na tumatakbo palapit sa kanya at tuwang-tuwang naghihintay na muling makasama siya. Gayunpaman, ang maligayang sandali na ito ay naputol ng ilang minuto. Pagkaraan ay lumitaw si Hongyeon mula sa kung saan, dala ng selos, nilaslas ang leeg ni Songhyu na ikinagulat ng lahat. Umiiyak si Dayon sa matinding lungkot habang nakatingin siya na walang magawa, habang ang taong lubos niyang pinahahalagahan ay isinugod sa ospital. Si Songhyu ay isinugod sa ospital at dinala sa emergency operation upang gamutin ang kanyang malubhang pinsala. Kasabay nito, naghihintay ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa lobby ng ospital at umaasa ng himala. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang kanyang nagdadalamhating pamilya, kabilang si Yuna, at sumama sa grupo ng mga nag-aalalang tao habang hinihintay nilang marinig ang resulta ng kalagayan ni Songhyu. Sa ibang lugar, ipinakita ni Dami kay Hongyeon at Ho-jun ang video na ebidensya ng kanilang krimen at hiniling sa kanila na ibigay ang kanilang mga opisyal na account sa korte. Gayunpaman, ang parehong mga sospek ay tahimik at tumanggi na makipagtulungan sa mga awtoridad hanggang sa ipaalala niya sa kanila na mayroon lamang silang 1 taon bago sila maghustong gulang at nagbabala na ang mawalan sila ng pagkakataon na ibahagi ang kanilang panig ng kwento sa oras na iyon. Bumalik sa normal ang lahat ilang araw pagkatapos ng planadong insidente at kahit nasa ospital pa siya, mukhang gumagaling na si Songhyu. Bumalik si Dayon sa kanyang normal na masayahin sarili at naglaan ng oras para gumawa ng schedule sa pagre-review kasama si Songhyu dahil malapit na ang pasukan sa kolehiyo. Isang hapon, nakipagkita si Dayon kay Yuna at binisita ng dalawa si Songhyu sa ospital kung saan ibinigay sa kanya ni Dayon ang kanyang bagong schedule. Pagkalipas ng ilang araw, maagang gumising si Dayon, tuwang-tuwang nagbihis ng isa sa magagandang damit ng kanyang kapatid at pumunta sa ospital para makita si Songhyu, tulungan siya sa kanyang paglabas at i-welcome siya sa kanyang pag-uwi. Gayunpaman, pagdating niya doon, nalilito siya nang makitang walang laman ang kanyang silid at wala kahit anong bakas na naiwan. Nalilito, pumunta si Dayon sa kanyang apartment upang tingnan kung maayos ang lahat at natanggap ang kanyang sulat mula kay Yuna. Binuksan ni Dayon ang sulat at nalungkot nang malaman na umalis si Songhyu sa lungsod nang wala man lang maayos na paalam. Pinigilan ni Dayon ang labis na emosyon at nagawang basahin ang natitirang bahagi ng sulat na nagdedetalye kung gaano siya nagsisisi sa lahat ng pinagdaanan niya at sa lahat ng panganib na kinailangan niyang harapin dahil sa kanya. Sa liham,
idinagdag niya na hindi na niya gustong ilagay siya o sino man sa panganib dahil hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang sarili na wala siyang nagawa para pigilan ito noong una pa lang at nangakong sisikapin ayusin ang kanyang sarili at makahanap ng lakas ng loob na bumalik sa kani kapag sila ay nasa hustong gulang na. Pagkalipas ng 3 taon, nagsimula si Dayon ng bagong buhay sa kolehiyo na napapaligiran ng mga bagong kaibigan, habang si Yuli ay naging chef na noon pa man ay gusto niya at kasama niya si Hana. Isang araw pagkatapos ng klase ay nakipagkita si Dayon kay Yunha, at ang mga babae ay nananghalian ng magkasama upang magkwentuhan. Doon habang naghahanda sila sa pag-order ng kanilang tanghalian, nabigla sila nang makitang si Hongyeon ang waitress. Pinili ni Yunha na umalis sa restaurant, ngunit pinigilan siya ni Dayon at ipinaalala sa kanya na nangako silang hindi tatakas sa kanilang mga problema. Ang mga babae ay nasiyahan sa masarap na pagkain, at nang umalis sila sa restaurant, sinundan sila ni Hongyeon, lumuhod sa harap nila, at humingi ng tawad sa lahat ng nagawa niya sa kanila. Ipinaliwanag din niya na matagal na niyang gustong makipag-usap at humingi ng tawad, ngunit matagal na siyang natatakot na lumabas pagkatapos ng insidente dahil nalaman ng mga tao ang ginawa niyang kalupitan at nagbanta na sasaktan siya. Gulat na gulat, lumayo ang dalawa nang hindi man lang umiimik at nagpatuloy upang makipagkita kina Yuli, Hana, Nara, at Chinem para uminom. Doon, ang grupo ay buong pagmamahal na niyakap ang isa't isa at nagpatuloy sa pag-update sa isa't isa sa mga bagong pag-unlad at nag-toast para sa kanilang bagong buhay. Pagkaraan ng ilang oras, umalis si Yuna sa grupo para makita ang kanyang bagong kasintahan habang ang iba ay patuloy na nagsasaya. Nang maglaon, bago umuwi ang lahat sa kani-kanilang mga tahanan, tinanong ng grupo si Dayon kung bakit single pa rin siya at dahil sa pagnanais lamang ng pinakamabuti para sa kanya, pinayuhan siya na mag-move on. Maya-maya, bumalik si Dayon sa apartment ng kanyang kapatid at pagkaupo pa lang niya, inutusan siya para bumili ng ilang groceries para sa hapunan. Pagkatapos ng ilang reklamo, tinanggap ni Dayon ang utos at pumunta sa tindahan. Bumalik siya sa gusali ng apartment pagkaraan ng ilang minuto, nagrereklamo sa mainit na panahon at tumakbo upang sumakay ng elevator na malapit ng magsara. Pumasok siya sa loob sa tamang oras, napansin niya na ang floor number 6 ay nakapindot na at dahan-dahang lumingon upang makita si Song Hyo sa likod. Hindi makapaniwala si Dayon sa kanyang nakikita, ibinaba ang lahat ng kanyang mga pinamili at niyakap ang pinakamamahal niya sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.